Hello, magandang umaga. Magandang gabi. Umaga na. At ang pagtatalakay natin sandali lang yung comment natin tungkol sa utos ng Supreme Court laban kay Remulla at mga kanyang kasama siyempre yung Department of Justice, kasama sa Executive Secretary na pinapabigay ng comment tungkol sa motion. Motion yun, hindi yung petition na. Motion ni Bato de la Rosa na utusan si Remulla na isumiti sa Supreme Court ang kopya ng warrant of arrest galing sa ICC. Ang nangyari po ay kinanggihan ng Supreme Court ang request ni De La Rosa na ibigay sa Supreme Court ang kopya ng warrant of arrest. Natandaan natin na nagmayabang pa si Remulla na meron daw siyang kopya ng ICC warrant of arrest pero hindi pinakita. Hindi na sa cellphone doon niya pero hindi pinakita. Tapos huling tanong sa kanya, meron daw pero hindi pa nakatranslate. Ano ba talaga kuya? Delikado si Remulla ngayon, mapipirsa siya magtapat sa Supreme Court kung totoo ba o hindi na mayroong warrant of arrest siya. Ganun ang pinaka-problema. So pakinggan natin po ang sagot ni Remulla, although binasura ng Supreme Court binasura ng Supreme Court ang hiling ni Bato na bigyan siya ng kopya. Utusan si Remulla na bigyan siya ng kopya. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede. Siyempre, yan unang-una confidential, pangalawa ay pag-aari ng ICC yun, International Court, Criminal Court, hindi pa bawal makialam sa Supreme Court sa court na ibang court unless kung pinayagan siya ng court. Pangatlo ay confidential po yung mga warrant of arrest. So pangapat, ito lang, kung totoo nang meron diya, ano ngayon ang sasagot ni Remulla? Pwede siya ma-contempt of court na parusahan siya ng Supreme Court, hindi niya maibibigay ang katibayan na meron nga siya. Kasi dahil sa kanyang ginawa na nagkukunwari na lahat naman ng kasamahan niya sa gobyerno ay nagsasabi na hindi nila alam kung meron o wala. Pero siya nanindigan siya na meron sa kopya doon sa kanyang cellphone. Digital copy nga raw. So ito po ang subject matter ng pwedeng motion, hindi po yung petition na motion ni Bato na hingin sa Supreme Court na utusan si Remulla na bigyan ang Korte, Supreme Court, ng kopya ng warrant of arrest galing sa ICC. Bagkos, tinanggihan ng Supreme Court, pero inutusan naman ng Supreme Court sila Remulla at iba pa na magbigay ng comment sa motion ni Bato. Tingnan natin. Pakinggan natin ngayon si Remulla. Hanggang ngayon, kahapon, in-interview siya, nanindigan pa rin na may kopya siya. Tingnan natin. Tingnan natin ang yabang niya. Makukontempt siya sa Supreme Court kung wala. So, ngayon, kung makukontempt siya kung wala, paano na ngayon yan? E di, pwede siyang bibirahin ng ito. Pwede siyang bibirahin ng Supreme Court sa contempt. Utusan siya kung ano-ano. So, pakinggan natin si Remulla. So, yan. Palakihin natin. Interview sa kanya sa News 5. Former DBM Secretary Amenah Pangandaman were, of course, name-dropped by Zam E.S. Bersamin by... I was just, and some of the assistant, when the evidence shows. Dali lang. The statement of about later on, I cannot conclude anything. Yes, because I had disagreements already when they were there was that became a spark. Hinahanap ko lang po yung sinabi niya tungkol kay Lacson. Kay Bato. Radar at that point. Nothing to run around the place, taking liberties, because I did not want to. I'm sorry, your audio is still off. The PLLO, which is directly... Because he started the officer, he's not a direct descendant. Name drop daw si Adrian. Sa graph yan. It will be position ko rito. Ito sa conspiracy. It could have been malversation. It could... Sir, yes. How grave is conspiracy?
so it was a conspiracy. Hindi dito, pasensya na. Sorry, hindi pala dyan. So, gusto ko lang ilabas yung kung saan nagbanggit si Remulla. Saan ba yung na siya may kopya ng warrant. Okay, pasensya na, namatay inaatake tayo So anyway, ipa-play ko na ngayon yung sinabi ni Remulla patungkol kay Bato na ICC warrant na nirereklamo ni Bato sa Supreme Court. At nirereklamo ni Bato sa pamamagitan ng motion na utusan si Remulla na bigyan ang Supreme Court ng kopya ng sinasabi niya na ICC warrant. Ang problema, mukhang makukontem si Remulla dito kasi unang-una, matitistingan ngayon, masusubukan ngayon kung talagang meron siyang kopya o wala. Kasi lumalabas na sa kanyang sinasabi, siya lang may kopya dun sa kanyang cellphone. At lumalabas din na yung mga taga-DOJ at iba pa, taga-DILG, ay walang kopya. Kahit ng Transnational Office ng Interpol, walang kopya. So, ano ibig sabihin, kahit yung Department of Foreign Affairs, walang kopya, tapos tanging si Remulla lang meron. Tapos kanina in-interview naman siya pagkatapos magpalabas ang Supreme Court ng utos na tinanggihan ang hiling ni Bato na ilabas ang ICC warrant copy, ay tinanggihan kasi unang-una expected naman tanggihan yun kasi unang-una lahat ng opisina sabi wala, si Remulla lang meron. Pangalawa, yun po ay ulitin ko lang sa sinabi ko kanina na bago tayo namatay ang aking live, ay confidential po ito sa ICC. Magagalit ang ICC. Pangatlo, siyempre kinikilala rin ng Supreme Court yung sovereignty at capacity to be independent ng ICC. Kinikilala ng Supreme Court natin. At hindi pwede maghimasok sa Supreme Court natin doon. So bagkos, inutusan na lamang Supreme Court si Remulla na magpaliwanag at saka iba pa. So tingnan natin, mayabang pa rin si Remulla. Pakinggan natin ang pagyayabang ni Remulla. Ayan siya. Of headlines for saying that you already have a copy of the ICC arrest warrant. Yes. But when we asked the DOJ and the DFA, wala pa naman daw silang kopya and they don't know where you got yours. It's a complication with the ICC. Oh. But I will stand by my word that there's a warrant. It will arrive officially very soon. I still have my copy, but it cannot be used because it has to be an official transmission.
How? Yeah, exactly. That's what they're waiting on, the official copy. Official transmission daw. Ba't walang transmission? Yes. How did you get a hold of your copy so early, sir? I mean, Well, because I cannot burn my Secret. source. they just changed the rules, right? They changed the rules to make arrest warrants secret. Secret. Yeah. Exactly. It's a secret document. It says in Secret. the document that it's a secret. Well, let me put it this way, sir. I thought that the government had no desire That's to the have way the anything to do with the works. ICC. That's the way that ICC works. They Yeah. they don't actually mirror our own judicial system. Yeah, exactly. But we have laws that coincide with each other that gives us respect for them, which is international humanitarian law. Yes, Yeah. sir. But Ayun na I naman. understand, sir, that even from before, government has refused to have anything. Ang problema, yung international humanitarian law natin na Republic, 9851, ay hindi po nagbibigay dyan ng authority sa iyo na makipag-usap ka sa ICC. Kasi ang requirement po sa Section 17, which is jurisdiction, it only is limited to international courts that have treaties with the Philippines. Ito wala eh. to do with the ICC on an official That's basis. only President Duterte, but not all the governments of the Philippines. So is it fair to say that we are now cooperating with the ICC? Well, we're doing witness protection for them. If that's when I was DOJ secretary, we laid down the line that we will help them with the witnesses that they want to protect in the Philippines. In connection with the drug war. In connection with the drug war and the case in the ICC. Okay. So, Isang pahabol na lang, Ombudsman. May balita kasi na there will be another senator who might be covered by an arrest warrant. May balita din ba kayong ganon? Another senator to be covered by another arrest warrant. Wala pa. Another, second. Wala pa ako alam. Kung sa ICC Okay. galing, wala pa. wala ka pang early Kung sa copy. ICC. Wala pa akong early Baka copy. may nun. early copy. Pero sure ako kay Bato. Sure ako nun. Pero sir, Okay. sir, sorry, a bit of a technicality lang. Kasi I remember kay dating Pangulong Duterte, we went through Interpol, not through the Yes. ICC but through Interpol. So what's going to trigger any action on the part of government this time with Senator Bato? Are we waiting for Just a red transmission of notice? the warrant. Ed. Sir? Transmission of the warrant. Transmission. Yes, sir. Because But, 9851 does not mention Interpol. We can do what has to be done with respect to the warrant issued by the International Tribunal. Huwag ka nga manloko ng tao, ng Pilipino. O, ipakita ko, basahin natin ang jurisdiction. Makinig kayo. Republic Act 9851, jurisdiction, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. The accused is a Filipino, the accused regardless of citizenship or residence is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution. Ibig sabihin po, kung sa ngalan ng katarungan, pwedeng magparaya ang Pilipinas at hindi na ito mag-imbestiga in favor of international tribunal kung meron man na gumagalaw. Tapos, kung bibigay siya na magpaparaya siya, pwedeng isurrender lang ng Philippines or extradite ang suspect or akusado like Bato na sa loob ng Pilipinas sa international court. Kung mayroong applicable extradition laws and treaties. Ang problema po, wala na tayong treaty sa ICC. Kaya huwag kang manloko, Rimulya. Nangluloko ka ng Pilipino eh. Patuloy. When you say we will do what has to be done, really the only option there is surrender because as Ayan. we keep Of pointing out, Huwag ka naman loko. Tarantado ko talaga. it cannot course. be extradition because Yes. ICC is a judicial body, not a country. So the Exactly. only option there is surrender, correct? Yes. Okay, so in short, we will surrender him. Well, if that's the position of the executive department, I wouldn't disagree with them. Because when I was there, that's what we did. Yan At least klarong-klaro. So, ulitin na naman ang kidnapping. This time kay Bato gagawin. So, yan po ang yan ang ating ilabas ngayong balita. No? Ano lang tayo. Mag-shout out Romel Bengson,
Jing Unciano, good evening. Rob Bonget resign. Nakaka-stress talaga. Itong wala nang matinong batas ngayon sa demonyong administrasyon ni Bonget. Romel Wingson, good morning. Jing Unciano. Tapos Mark Jong Baranda. Okay po, thank you. Okay, Celso Atiliano, mapahamak ang tao dahil sa sobrang daldal. Yasmin Martin, Doktor, bakit po may tangang abogado gaya ni Bunjing? Ay, kasi ang boss niya, gusto niya ipakan na matutuwa yung si boss niya na si Bongbong Marcos Celso Atiliano, good evening sir. Dapat kayo ang dapat in-interview sa mga TV station. Ang galing nyo mag-analyze ng mga issue. Salamat po. So, gano'n na po ang ating So, let's paki-like na lang ito at siguro mag-discuss tayo siguro Ano ba ang mangyari nito? Expectation. So, ang mangyari nito po ay mapwersa po si Remulla na magbigay ng comment sa Supreme Court. So kung magbibigay po siya ng comment, anong mangyayari? Ang expectation ko po ay mapipilitan si Boying Remulla na magtapat kung talagang meron ba. Ngayon, dahil sa siya nagsasabi at kung sabihin niya hindi niya may bigay, that's the big problem of Boying Remulla. Kasi bakit? Pwede siyang i-contempt ng Supreme Court sa ginagawa niyang gano'n. So with that, abangan na lang natin. Paiksi lang tayo muna vlog natin sa ngayon. Maraming salamat po. Mercy Narvasa Susugi. Nakapagod na po talaga ang administrasyong BBM. Glenn Mark, huwag kang sumama sa aeroplano ba to? Yun lang advice na maganda. Magandang umaga po sa lahat.